Every gising is a blessing. Yan po ang lagi nating tandaan. Anyway, shoutout po kay Ate Remy Bautista. I pray for you. Tahanan ng Diyos ang Jesucristo ang siyang patuloy. Lubos ang ating pasasalamat sa ating Diyos na dakila sapagkat every gising is a blessing. Yan po ang lagi nating tandaan sa buhay po natin. Ang ating pong devotion ngayong araw na ito ay may title na A Place for You, isang lugar para sa iyo. Matagpuan po natin sa Gospel ni John 14:1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Maliwanag po na binanggit dito ng ating Panginoong Jesucristo sa Gospel ni John na mayroong ama, pero huwag niyong kakalimutan mayroong anak na isinugo na sa atin ay tumubos ang ating mga kasalanan. Ang tahanan ay ang lugar kung saan kapag kailangan mong pumunta doon, kailangan kang isama. Ito po yung mga salita ng mula sa American na poet na si Robert Frost ay nagpapayag ng isang bagay na malalim sa pagnanais ng tao para sa isang lugar na mapabilang. Hindi ito obligasyon o mapabuti man dahil sa pagmamahal ng iba sa atin. Hinahanap-hanap natin ang lugar kung saan tayo tinatanggap, kilala, inaalagaan, at niyayakap. Ang tanong, mayroon ba talagang ganyang lugar, mga kapatid, mga magulang? Sa buhay natin pag umaatak ang anxiety. Anyway, shoutout po kay Ate Remy Bautista. I pray for you sa iyong anxiety attack. God comfort you, God handle you, and sabi nga ng Panginoon, isang lugar para sa iyo ang kailangan. I will always continue pray for your good health at nawa maramdaman ng iyong pamilya. Tuloy po tayo. Sa mundong ito, bawat tahanan na ginagawa natin para sa ating sarili, ganon man ito katamis, ay palaging nagkukulang anuman ang ating mga naisin para bang hindi ito kontento sa buhay natin. Tulad na lamang ng kasalanan at kamatayan ay nagwawakas sa ating makalupang kaginhawahan. At kahit na ang pinakamagandang lugar sa buhay na ito ay nag-aalok lamang ng isang sulyap o isang paunang pagsubok ng buong buhay kasama ng Diyos sa kanyang presensya. May pinangako si Jesus na kahanga-hanga sa lahat na nagtitiwala sa kanya. Anyway, shoutout po sa aking anak na si Emdan na ngayong araw na ito at ang kanyang kaibigan ay signing of contract po at siya po ay magsisimula na magtrabaho. Ito po yung isa sa mga kahanga-hanga na ginawa ng Panginoon para sa aming pamilya at sa aking anak na si Emdan at ang kanyang mga kaibigan na maranasan niya ang saganang kung ikaw ay magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon Diyos ay humarap sa kanyang sariling kamatayan para sa ating mga kasalanan. Isipin niyo po, sa ating mga kasalanan, hinarap niya po ito. Ay nag-alok pa rin siya ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Kasama ng Diyos o ang lahat ng susunod sa Kanya. Kasalanan natin, inako ng Panginoon, andon ang Kanyang alok na pag-asa at ang buhay na walang hanggan. Nangako siyang aakayin ang mga mananampalataya sa Ama at maghahanda ng lugar para sa mga tinubos sa mga kasalanan na naghahangad na maging tahanan ng kasama ng Diyos. Mga kapatid, tahanan ng Diyos ang Jesucristo, ang siyang patuloy na sa atin ay lumalapit upang tayo ay akayin sa tamang pastulan.
Hindi lamang tayo hinihimok ng ating tagapagligtas sa alok ng isang perpektong tahanan, at tinitiyak niya na sa atin ang kanyang salita ay totoo, mga kapatid, ng mga magulang. Kung hindi pa ito nag-reflect sa buhay mo ang pangako ng ating Panginoong Kristo, aba, manalangin at kausapin mo siya. Baka huli ka na sa balita na ito. Pero kung huli na, mga kapatid, may tsansa pa. Manalig sa kanyang pangako at magtiwala sa kanyang biyaya upang ihanda ka sa lugar kung saan tiyak na dadalhin ka ng iyong Ama. Inuulit ko, ang ating title sa ating devotion, isang lugar para sa iyo. Matatagpuan sa John 14:1. Huwag mapagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. At